DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Oo, mahal na mahal kita. Kaya sumama ako sa'yo. Iniwan ko ang pamilya ko. Mas pinakinggan ko ang puso ko. Kaya ikaw ang aking pinili. Dahil buong akala ko, ikaw lang ang meron ako! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dahil Ikaw Lang ang Mayroon Ako. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Nay, bakit po parang nalalata kayo? Maupo ho muna kayo dito. Oh, ano ho bang masakit sa inyo? Upo muna ako sandali, anak. Oo. Pagod lang ako sa biyahe. Kulang pa po kayo sa tulog eh. Sana, doon na lang muna kayo sa bahay. Ako nang bahalang magbantay dito kay tatay. Konting pahinga lang ito, anak. Siya nga pala. Nakausap mo na ba yung doktor? Hindi pa ho. Mamaya pa raw darating si Doc. Kailan kaya gigising ng itay mo? Nay, ang sabi ko, lumalaban ang itay. Gigising siya. Gagaling ang itay. Doon ako sa tabi ng itay mo. Kakausapin ko siya. Nagpapahinga lang siya. Alam ko, maririnig niya ako. Oo, parang hindi niyo pa kaya ang sarili niyo eh. Kaya ko, Samuel. Sige na, anak. Ako nang bahala dito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Hindi ho. Hindi ko kayo iiwan ng ganitong kondisyon ninyo. Kung gusto niyong bantayan ng itay, babantayan ko rin kayo. Teka, nasaan ba na si Ellen? Tawagan ko nga. Huwag! Huwag. Hayaan mo siya. Pero, Dalawa na tayo nandito. Hayaan natin na sa bahay na lang ang kapatid mo. Huwag mo na siyang papuntahin dito.
Jamie, asawa ko. Sana naririnig mo ko. Tibayan mo loob mo. Lumabang ka. Dahil nandito kami ng mga anak mo. Kailangan ka namin. Kailangan kita. At higit kitang kailangan ngayon. Di ba mahal mo kami ng mga anak natin? Kung gano'n, lumabang ka. Mabuhay ka para sa amin. Huwag kang sumuko. Gumising ka. Bumalik ka na sa amin. Jimmy, gumalaw ang kamay mo. Narinig mo ko, asawa ko? Naramdaman ko. Anak, naramdaman ko yung hawak ng kamay ng tatay mo. Gumalaw ito. Narinig niya, sinabi ko, may malay na ang tatay mo sa buwel. Inay, hindi pa po. Tingnan nyo. Maniwala ka sa akin, anak. Hindi ako maaari magkamali. Naramdaman ko mahinang pagpisil ng kamay ng itay mo sa kamay ko. Tatawag po ako ng nurse. Oh, Jimmy. Jimmy, asawa ko. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Ano ba? Sandali lang! Oh, Ellen? Vicky? Si Danny. Vicky, sino yan? Ellen, bakit ka narito? Wrong timing bang dating ko, Dan? Akala ko kasi, anumang oras pwede akong pumunta dito. Oo, ha? Galing, oh. Iba yata tono ng pagsasalita mo, Ellen. Best friend ko si Danny. Bakit? Wala ba akong karapatang tumambay dito? Vicky, O alam mo naman, di ba? Kahit nung hindi pa kayo ni Danny, madalas na ako dito. Meaning, nauna ako kaysa sa'yo. shut up, Vicky. Umalis ka na nga. Oh, Ang dami mo na sinabi. Hindi ka kasali dito. oh talaga, Danny? Aalis ka ba o hindi? Aalis na! Tabi nga dyan. Ay! Sila ulong babae na. Kanina pa ba siya dito? Madalas ba siya pupunta dito? Ellen, huwag mo nang pansinin yun. Baliw yun eh. Kung alam ko na pupunta ka rito, pinaalis ko na kagad sana siya. Dan, Ano ba problema? alam na ni nanay na buntis ako. Ha? Oh, mabuti kung ganun. Di pwede na ako magpunta sa inyo. Pwede na akong tumira sa inyo. Ewan ko, hindi ko pa alam. Magulo pa utak ko eh. May problema pa rin tayo sa kanila? Ano ba naman, Ellen eh? Ito na nga solusyon sa problema natin eh. Ayan oh, buntis ka na. Kaya kailangan panagutan mo na ako, Dan. Kailangan mo akong pakasalan. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay. Nagising na po ang itay. Ha? Bakit? Hinahanap na po kayo. Gising na siya! Oo. Jimmy. Jimmy, nagbalik ka na. Salamat, asawa ko, at lumabang ka para sa amin ng mga anak mo. Hindi nga rin makapaniwala ang doktor, Inay. Isa raw pong himala ang nangyari kay tatay. Tunay na makapangyarihan ang Diyos. Salamat po sa pangalawang buhay na binigay niyo sa asawa ko. Naririnig at nakikita kita, Maring. Bawat dampi at hawak mo sa akin,
Kakaibang lakas ang aking naramdaman. Sinabayan ko ang bawat dasal mo. Pinakinggan tayo ng Diyos. Oo, asawa ko. Salamat po, Diyos ko. Napakabuti mo. Maraming salamat po. Helen! Helen, nandito na kami. Kasama na namin ang itay. Helen! Unay, wala na naman po si Helen. Ay, baka lumabas lang ang kapatid mo, anak. Oh, hala, sige. Alalayan tay. mo, itay mo. Papasok ko sa sili. Maghahanda ako ng makakain natin. Pasok ko, tay. Pambihirang babae yun. Hindi nga dumalaw sa ospital. Tingnan nyo. Wala man lang nagbago dito sa bahay. Hindi man lang naglinis. Samuel, ang itay mo Opo, muna tay. isipin natin. Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa kapatid mo, pwede ba? Pasensya na, Nay. Nakakatampo na kasing kinikilos ni Helen eh. Para hong walang pakialam sa sarili niyang pamilya. Sige, ako na pong bahala kay tatay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sipag ng girlfriend ko Asawang-asawa ang dating. Sigurado ka na ba? Hindi ka na uwi sa inyo? Bakit? Ayaw mo bang dito na ako tumira? Walang problema. Basta marunong ka lang makisama. Pero mas mabuti sana kung doon sa inyo. Alam mo naman na medyo killjoy ang parents ko, di ba? Baka masakal ka ng mga yun. Sa palagay mo ba, sa sitwasyon ko ngayon, choosy pa ako? Hindi tayo harap sa parents ko hanggat hindi tayo kasal. Alam mo, maglaba ka na lang. Bakit ba umiiwas ka kapag nauungkat na ang tungkol sa kasal? Sabihin mo nga sa akin, Danny. Ako ba pakakasalan mo o hindi? Pakakasalan siyempre. Pero napaka-unromantic kung ngayon natin pag-uusapan yan. Saka na, okay? Ngiti na. Sorry. Iniisip ko lang kasi kung paano tayo harap sa pamilya ko na ganito ang kalagayan ko. Ellen, naiintindihan kita. Habang naglalaba ka dyan, magluluto ako ng pagkain natin, okay? Asawang-asawa na rin ang dating mo Pakiabot na nga lang yung Pride detergent para tuloy-tuloy ko nang matapos itong labahin ko. Eto. Ang bango talaga ng Pride detergent. Mas mabango pa kaysa sa girlfriend ko. Ganon, Yun. Narinig ko rin yung tawa mo. Diyan ako na-inlove sa'yo Sus! Huwag ka na uli sisimangot, okay? Kasi nakaka-bad trip. Ha? Ano, Danny? Magsasama na kayo ni Ellen? Ano pa nga ba? Magkakaanak na kami. Uy, hindi ganun kadali yung papasukin mo. Pauwiin mo siya sa kanila at maghanap kayo ng trabaho habang hindi pa malaki ang tiyan ni Ellen. Naghahanap kami. Wala palang swerte. Bakit? Ano bang ina-applyan mo? Manager ng kumpanya? Vicky, tama na, ha? Hindi ko na gusto yung lumalabas dyan sa bibig mo. Ha, baka akala mo, sasaluhin kayo ng pamilya ni Ellen. Kalalabas lang ng ospital ng tatay niya. Sigurado pinagbawalan na siya magtrabaho. O sinong gusto mong gumasa sa mga gastusin niyo, kapatid ni Ellen? Ha? Baka itapon ko lang nun sa basurahan. Tama na sabi. Aray! Bulong niya ka! Sumusobra na yung bibig mo Kung napapagod ka na sa pagtulong sa akin, pues, alisin mo na ako sa buhay mo. O, ginawa ko na yan! Pero ano? Kailangan ko pa ba magsalita? Ikaw, Vicky, ha?
ito tandaan mo. Huwag na huwag kang lalapit kapag kasama ko si Ellen. At hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Jamie! Ano yung ginagawa mo? Sana lakad mo, ha? Bakit bihis na bihis ka? Mamamasada. Sayang ang kikitain ko sa isang buong araw kung buong araw akong hihilata sa higaan. Ay, nako. Tumigil ka dyan, Jamie. Mahigpit ang bilin ng doktor. Bawal ka nang bumalik sa trabaho mo dahil malaki ang posibilidad na babalik uli ang sakit mo. At ikapapahamak mo na ito. Ano ka ba naman, Tumito ka na Maleng? lang sa bahay. Huwag mo naman akong ikulong dito sa bahay. Mas mapapadali ang buhay ko. Eh, hindi pa nga bumabalik sa dati ang katawan mo. Ayan, o, tingnan mo, payat-payat mo. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Sus, mataba o payat, ang importante, malakas at walang sakit. Hoy, makinig ka. At huwag kang pilosopo. Hindi ako papayag, Jimmy. Tama ba naririnig ko? May nagtatalong dalawang matanda rito. Yung nanay mo. Sa kagustuhan na makita ko araw-araw, oras-oras, ayaw na akong payagan kahit lumabas lang sandali ng bahay. Hindi nga naman maganda yung Nay. Oh, Gitam? O paano? Lalakad na ako. Payag na ang anak natin. Ay, tigilan niyo akong mag-ama. Ay, Samuel, mamamasada daw uli yan. Oops. Balik po kayo, tatay. Hindi pwede. Kayo naman, hindi ako sanay na walang trabaho. Walang kita. Ano silbi ng pagiging padre de pamilya ko kung hihilata lang ako dito sa bahay? Tay, sanayan lang po yan. Pwede ho kayong magtrabaho para kumita, pero hindi na po kayo babalik sa pamamasada. Okay po? Nako. At saka, tay, hindi nyo nasagot ang kakainin at pangangailangan namin. Kami na po ni Ellen ang bahala sa inyo ni nanay. Ha? Nandito na po ba si Ellen? Pag-uusap kami magkapatid ng masinsinan. Samuel? Papaano tatanggapin ni Samuel ang kalagayan ni Ellen? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jerry Mutia, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ellen. Nilapatan ang tunog ni Gerardo Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni Bong Boyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Dahil ikaw lang ang mayroon ako. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.